Lagot kayo! Ngayon, Pres Marcos, Paquito Ochoa, Bistado, kayo pala ang ugat ng gulo sa WPS Duterte, bumuelta. Ugat ng gulo. Ito, syempre, yung pamagat na to, ito, yung pamagat doon sa re-reaction na nating balita. Doon natin nakita to. Etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Balita TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Ano to? Ano to? Ano to? Pasok! Ito, Ochoa, yung mga lupa. Wow. So, he earned from it. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte, administrasyon nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ito ang nakakagulat, tama mga mangingisda sa panahon ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Ninoy Aquino at sa kanyang Executive Secretary na walang iba kundi si Paquito Ochoa, mas lumala ang tensyon sa West Philippine Sea dahil di umano ito ang nagbenta sa nasabing isla. Ito ang diretsang pagpapatotoo ng former AFP Chairman na walang iba kundi si Antonio Parlalde kung saan ay diniin ng former Secretary na si Paquito Ochoa na di umano punot dulo ng dahilan daw kung bakit nawala sa bansang Pilipinas sa pagmamay-ari ng West Philippine Sea. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, sa kanyang interview sa isang news magazine online, ay tila nilinaw ni Parlalde na nasa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay inayos ito ang relasyon sa bansang China kaya malayang nakapangisda ang mga fisher folks ng Zambales lalo na ang mga residente ng Mansilop. Ang nasabing testament daw na marami sa ating mga mangingisda na umarap sa congressional hearing ay siyang buhay na nagpatotoo na hindi si Pangulong Rodrigo o di si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tila nagpakalulo sa ilang mga pagmamayari ng bansang Pilipinas. Ito walang iba kundi ang former Executive Secretary na si Paquito Ochoa. Dagdag pa ng former AFP chief, hindi daw malabong mangyari ulit ito at lalo sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mas lumalala ang tensyon sa pagitan ng bansang China at bansang Pilipinas dahil sa di umano'y agresibong hakbang ng bansa lalo't hindi pa naman daw alam nito ang punot dulo at dahilan kung bakit tila nagkakaroon ng sigalot sa pagitan ng di umano'y teritoryo ng iba't ibang bansa. Payo pa ni Parlalde ay tila dapat daw na magsalita si Ochoa sa mga di umano'y kinalaman nito na sa nabenta hindi lamang nasabing isla, maging ang maginamit ng pangamba para makapagtayo ang China sa nasabing isla di umano'y kiniklaim ng bansang Pilipinas sa pagmamay-ari ng bansa. So, ito ang nililinaw dito sa balitang ito na ating natutunghayan ngayon, ibig sabihin, hindi si FPRRD ang nagbenta na yung West Philippine Sea na yan na ipinaparatang sa kanya. Dahil merong isang nagpapatunay na inosente si FPRRD. Narito ang buong testament ng shocking revelation ng former AFP chief na walang iba kundi si Antonio Parlalde kung saan ay ibinunton at sinisi ang lahat ng issue ng West Philippine Sea sa dating Executive Secretary si Paquito Ochoa. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And that is posted. Pag hindi makaalis mga ganit dyan sa Pinas, siguradong pati buong Pilipinas ibebenta nila. Diyos ko Lord God, anong klaseng tao mga taong yan? Hindi nila kayang pagsalitain sa Ochoa dahil kakampi na namumuno ngayon dahil may utang na loob din sila nito sa issue ng pagpapulburon.
Chinese kasi Sir Chowa, kaya pumabor sa mga incheck. Sir, tumayo kayo at tumakbo ng senator kayo ni Sir Galvez. Malaki ang may tutulong nyo sa peace and order sa LCAC. Bilang isang tunay na Pilipino ay napakasakit po yung ginawa ni Ochoa kung totoo. Sana ipaubaya at ibigay at ilantad si Ochoa sa taong bayan at sila mismo ang humusga. Hindi siya nararapat na tawaging Pilipino. Dapat pala ma'am, pag nagpatawad ang kamera or nagpatawag ang kamera sa imbestigahan gentleman's agreement ibinenta ni General Paral, mas maraming alam sa nangyari sa Scarborough Shoal. Nakakasakit sa ating mga mahihirap na Pilipino na inaabuso ang bansa ng mga dayo na dito na naninirahan sa ating bansa. Wala nang mapapala ang susunod na henerasyon. Dapat mapigilan na dahil wala ng katiwalian ang susunod na henerasyon. And Dapat naman talaga is asikasuhin yan. Dapat imbestigahan yan. Kung sino yung tunay na pinagmulan yan. Kung bakit nagkakagulo ng ganyan. So merong nagpatunay na hindi naman daw si FPRRD ang talagang nakipag-deal sa China. Di ba? Yan yung lumabas ngayon. Pero alam nyo, kung tayo'y dinidepensa natin ang ating bansa, no? Mahal natin yan. Siyempre. Pero kung meron tayong sariling agenda, ganito, na itong bansa natin ay ibibenta ng ganun-ganun na lang, is mali. Diba? Kumbaga, yaman natin yan. Parte ng bansa natin yan. Kasi once nasimulan mo na ganyan, magbenta ka, ganito, o ibigay mo sa kanila, ganyan, yung isang pag-aari ng Pilipinas, hindi malabong, hindi masundan yan. Magsusunod-sunod na yan. Magsusunod-sunod na ang pag-angkin nila yan na kapag may nagustuhan sila dito, is maaari nilang kunin. Ang comment nito mga taong ito, mga grupong ito, nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun, panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan ang itsura ng mga islands doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. O nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment diyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, apat niyan, tapos naging military bases na mga incheck. 2016 nung nakumpleto at yun nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon sinisisi nila ang gobyerno, pangulong presidente na hindi raw inaaksyonan yung ruling na yon. Paano nga ba? Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan? Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at that time nandun ako sa J3 sa operations ng Armed Forces at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. So panahon ito ni Pinoy. No, ito si Sir ang may sabi nito, no? Sinasabi niya na nung panahon pa ni Pinoy yan nangyayari. So, ibig sabihin nito is hindi kay FPRRD nagsimula to. Yung ibinibintang kay FPRRD na ganito. Kasi ang ginawa ni FPRRD siguro, ayan, nagkaroon ng tensyon ng ganyan. Halimbawa, nagkaroon man ng bigayan ng teritoryo natin, yung sinasabi nga ni Sir, panahon daw ni Pinoy yan, siguro, umalma ng konti yung China, pero ang ginawa ni FPRRD kasi is hinilot siguro kung ano yung tensyon na namumuo nun. Diba? Kumbaga, para makapangisda yung mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea is dinaan niya sa magandang pakikitungo. Hindi niya dinaan sa tapang eh. Kasi kung dadaanin niya sa tapang, alam natin matapang si FPRRD. Ilalaban niya yan. Sige, pagpalagay mo, ilaban niya yan. Paano nga naman, yung mga Pilipino, paano tayong lahat, tayong mga inosente, maaaring magkagulo pa. Maaari pa tayong madamay. Tapos biglang papasok pa yung pandemic. Mantakin mo, may pandemic na, tapos may ganun pa tayong problema. Kaya nga maganda rin yung tactic ang ginawa ni FPRRD nun na hindi siya nakipagbuno sa China. Dinaan niya na lang sa hilot-hilot, kinausap ng maayos. Siyempre, nagkaroon ng inuto-uto. FPRRD ng ganun. Para
maging malaya yung mga mangingisda natin na kahit papaano is makapangisda doon nang walang problema. Kaso nga lang, no, sa kabila ng ginawa niya is sa kanya ngayon ibinubuntong kung bakit nagkakaganyan ngayon yung China. 'Di ba? Siguro nanibago yung China kasi yung pakikitungo ni FPRRD sa kanila, nakipagkaibigan sa kanila. 'Di ba? Nakipagkaibigan si FPRRD. Hindi sila inaano, kumbaga walang ganun-ganun na nakikita yung China na may mga nakaparadang ganito na mga ano ng Amerika, iba't ibang bansa na parang naghahamon. 'Di ba? Wala pa dati noon. Ngayon meron na. So siguro naisip ng China, mukhang kakalabanin tayo nito. Ngayon, kung nagkaroon ng pag-uusap noon nung panahon ni Pinoy, na nagkaroon man ng ganyan, dapat linawin nila to 'Di ba? Dapat ito ang pag-usapan sa Senado. Ito ang pag-usapan sa Kamara. Kung kanino talaga nagmula yan. Kasi, ang nangyayari, kapag pinag-usapan nila sa Kamara yan, o sa Senado, or what, or ano, lalo na kung mag-iimbestiga, mga anti-Duterte, siguradong mga Duterte, ang kanilang gagawing salarin dyan. Kahit na sinasabi ni Sir, na may nauna pa, na ganong pag-uusap sa China. 'Di ba? So paano to? Bakit hindi ino-open ito? Dapat ma-open to Etong sinasabi ni Sir na to nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Kasi nung panahon ni Pinoy wala tayong alam nun 'Di ba? Hindi natin alam yung mga nangyayari. Dahil wala pang mga social media noon, wala pa ganun, hindi pa ganito kainit, hindi pa nakakapagsalita yung mga tao, nakikinig lang tayo sa mainstream media, sa television lang. Ngayon, nalalaman natin unti-unti kung ano yung nangyayari. So, lumalabas dito sa usapan na inosente si FPRRD. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa, nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangolekta nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Sambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun. Jerome Palade, before final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling na itong sa West Philippine Sea, mukhang sa kwento niyo po, sila ang mukhang nagpalala pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, eto na nga, mga military structures na yun. So parang yung mga panahon na yun, is pinayagan nila ng pinayagan yung China dyan sa West Philippine Sea na gawin yung kung ano-anong gusto nilang gawin nung panahon ng Aquino administration ni Pinoy. Kaya siguro yung China, buong akala nila, sa kanila na yun. Kasi kumbaga, sa isang bahay mo, pinapayagan mo na siyang pumasok ng pumasok Wala ka nang pakialam Parang feeling niya, bahay niya na yun Diba? Hindi mo siya pinipigilan, hindi mo siya sinusuway. Diba? Walang salita na, hoy, trespassing na kayo. Kaya ginagawa na ng China yung ganun. O, diba? Kaya nung nagpalit ng administrasyon is parang ang China, biglang naging aktibo. Diba? Kaso nga lang, ulitin ko, hinilot lang ni FPRRD yun. Hindi na dinaan sa tapang o pakikipagbuno sa China. Kinausap na lang sila. Hindi ba? Kasi tataka ka biglang nagkaganon yung China kahit nung panahon ni FPRRD, biglang pumasok yung China ng ganon. Binubuli na tayo ng China Kasi ang pinapalabas dito ng mga tao nito nga na galit sa mga Duterte is
Yung pakikipag-usap ni Duterte sa mga Chinese noon, yan, kay Xi Jinping, ganito, o nakipagkasundo ka, siguro binigay mo na yung West Philippine Sea sa kanila, binenta mo na. Ganon yung ano nila. Diba? Kasi nakikita nila close eh. Pero kung pag-aaralan mo yung senaryo, panahon ni FPRRD, diba, biglang bumaba dito yung mga Chinese. Yung China, dyan sa West Philippine Sea. Biglang naghari-harian dyan, nagganto-ganto, inaangkin yung West Philippine Sea. Panahon pa ni Duterte yan eh. Diba? Nadaan lang sa pag-uusap yan. So, ibig sabihin, parang natugma doon sa sinasabi ni Sir na hindi naman magkakaroon ng lakas na loob ang China na pumasok dito sa teritoryo natin kung wala silang passes dati pa. Diba kasi nung panahon ni FPRRD, pumasok sila dito eh. Nababalita pa nga yun, diba mga katunay, na tayo binubuli ng China. Tapos ginagawa ng paraan ni FPRRD nung panahon na yun. Kasi, kung si FPRRD ang kasabwat dyan or nag-ano ng West Philippine Sea, di dapat hindi na para bulihin pa nun yung mga mangingisda natin. Dapat pinipigilan na ni FPRRD yun na, wag na kayong umano sa West Philippine Sea, ganyan, ganyan. Diba? Pinipigilan niya na. Kaso nga, diba, patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap, pakikipagkasundo sa China kung ano ang dapat gawin. Diba, hindi lang siguro nila pinapalabas ng gano'n na may nangyayari na palang gano'n. Diba, kasi biglang pasok yung China, diba? Tapos ngayon, mas lalong naging aktibo yung China kasi nung panahon ni FPRRD nga, ulitin ko, nakikipag-usap tayo, tapos biglang ngayon, sindakan na yun nangyari. Diba, parang matatapang tong mga to parang ganyan. Sabi, susubukan tayo ng China. Parang nanunubok tayo. Ganon yung nangyari. Pag tugtong-tugtongin nyo yung senaryo, di ba? Nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Ay, nako, matinding paratang at revelasyon ang inano ni Sir. Nako, dapat ito yung pagtutuunan nila ng pansin at pag-usapan. 'Di ba? Kasi nga, kung ganyan talaga, totoo yung sinasabi ni Sir, kawawa naman ng mga Duterte dito kasi sila yung naiipit. At kung alam man ng mga Duterte dito, hindi sila nagsasalita. 'Di ba? Na ganyan. Hindi nila alam. Dapat ito yung iniimbestigahan nila. Kaso nga lang, ang hirap pa rin kapag inimbestigahan yan. Kahit ganyan na yung sinasabi ni Sir, na meron siyang, hindi pa natin alam. Maglabas siya ng ebidensya. Mas maganda kung meron siyang ebidensya talaga. Kung sinasabi niya si Ochoa, ganito, ganyan. Kasi mahirap din talaga yung sasalita lang no? Mas maganda may ebidensya kang ilalabas na purong-puro talaga na yun talaga yung subject na may sala talaga. 'Di ba? Kasi yung mga Duterte yung naiipit dito sa gantong sitwasyon na hindi naman pala sila ang gumawa niyan. 'Di ba? Manaibintang lang sa kanila dahil sa tensyon na nangyayari ngayon ng away ng administrasyon at ng mga Duterte. Sila yung napapag-initan at napapag-isipan na pro-China, kumakampi sa China, nagbenta sa China ng teritoryo, 'di ba? Kaya ako medyo hindi pa ako naniniwala na mga Duterte nagbenta ng teritoryo or meron silang agreement ni FPRRD kasi nung panahon ni FPRRD, nung naging presidente siya, uulitin ko, pumasok ang China dito at naggagaganyan na sa atin. Simula nang matapos ang termino ng Pinoy. Sino ba ang kasunod ni Pinoy? Di ba si FPRRD? Ngayon, kung merong ganyan na senaryong nangyari, natural na magiging aktibo ang China kapag napalitan ang presidente. Pumaba si Pinoy, pumalit si FPRRD, magiging aktibo sila kay FPRRD kung merong kasunduang ganyan. Di ba? Ayun yun. Eto dapat maimbestigahan nila yan. Mas maganda mapag-usapan yan. So he earned from it. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo.
Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakaalam yan. Nako, maraming sundalong nakakaalam at talagang pinaninindigan ni Sir na totoo ang kanyang sinasabi. Aba, ang tanong, kung yan ay buksan, imbestigahan, ang tanong, hindi ba magbabago ang sinasabi ni Sir? Di ba? At tinuturo at sinasabi niya nga dito na inosente ang mga Duterte. Walang kasalanan, hindi taksil, walang ibinibenta. Nililinaw yan ni Sir. Ang mahirap kasi dyan, kapag inimbestigahan yan, baka ipilit pa rin kay Sir na hindi pwede. Kailangan. Sa Duterte mo kailangan. Duterte ang salarin sa pagbebenta niya. Duterte ang salarin kung bakit nakapasok ang China. Diba? Minsan pag i-depensa mo tapos sila yung makikinig. Parang ano ngayon wrong timing ang dating. Reklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao, yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng incheck na naghahakot ng lupa. Wala ka, parang kinunsinti pa. Ay nako, imbis na sila'y palayasin sa ating teritoryo, is parang kinonsinti. Di ba nag-report na nga sila na merong ganyang nangyayaring aktibidades sa West Philippine Sea, kaso hindi pinansin. Imbis na pansinin na, kailangan pala ipaalisin nyo yan, ganito, hindi sila pwedeng ganyan-ganyan dito. No, secure them. Ay nako, ganun nga, kaya pala, yan. Diba? Kasi hindi ako naniniwala talaga mga katunay na ang mga Duterte yung nag-traidor. Hindi ko naman sinasabi na may nag-traidor nung panahon ni Pinoy o si Pinoy yung nagbenta o sino mang Poncio Pilato yan. Wala tayong pinaparatangan dyan. Nalalaman lang din natin ngayon dito kay Sir. Pero kung may nangyari talagang ganyan noon ako, kawawa naman yung sumunod na administrasyon dahil siya ang sumapo nung kasalanan noon. Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. Sa highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. Even I asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, Sir, why don't you call for the convening of the National Security Councils? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Let Aquino said that, no? Grabe naman yun, no? Let's maintain our relationship sa China, no? Sa sobrang pagme-maintain ganyan na, inaari na ng China yung teritoryo natin. Tambak sila ng tambak, pasok sila ng pasok doon. Ganun ba yun? Ang hirap na leader ng ganun. Kapag may nagustuhan yung ibang bansa sa atin, nagusto tayong sakupin, sige, pabayaan nyo lang sila kasi inaamin natin sa kanila na hindi natin sila kaya. Parang inamin nyo ng mga panahon na yun, hindi natin kaya yan. Hayaan nyo na lang sila na ibigay ng ibigay sa kanila yan. O kung kikita man tayo dyan, sige, bahala sila. Diba? Oo. Kaya pala, no, din panahon ni FPRRD, yung China naging aktibo. Biglang bumanat ng ganon. So, ang ginawa ni FPRRD, hinilot-hilot niya lang, kinausap niya maigi yung China. Diba? Kasi ang akala ng China talaga, iskalina na yun. Diba? Siyempre, pinayagan mong pumasok Pinasok mo na iniisip nila, welcome na sila dito. Na lahat pwede nilang ariin dito. Dahil may nagpapasok sa kanila. Naku, kailangan ipaliwanag nyo ito mga sir. Diba? Malaking paratang yan. Kung paratang man yan, is malaking issue talaga yan. Diba? Kailangan nilang linawin yan. Kung ano yung mga salitang nabitawan ngayon. Kasi hindi biro-biro yan. Kasi unang-una nga, kawawa naman yung napagbibintangan dyan. Diba?
sila pa yung napapagsabihang taksil. Of the Noynoy Aquino presidency said that. Yes, yes. At kaya hindi nag-convene ang National Security Council kasi siyempre malalaman ng ibang presidente bakit ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, ang dami kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, wag nating let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng ni Ochoa at saka kung yung kasama pa nila dyan. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre credits dun kay Sir. Nako, talagang nag-mention na siya ng pangalan. So kung yung mini-mention niyang pangalan na yun, dapat is magpaliwanag yun. Kasi nga syempre pinaparatangan siya ng ganun eh. 'Di ba? Malaking issue sa bansa natin 'yan. Yan dapat pinag-uusapan sa Senado, sa Kongreso, kung ano man 'yan. 'Di ba? Yan ang dapat malinawan ng lahat, lalong-lalo na tayong lahat, 'di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.